Ngayong umaga, mga kapatid, naalala ko lamang po habang tayo ay umaawit. Ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay dito sa daigdig, mangilang beses po siyang hiningian ng mga tao ng tanda. There are several situations in the life of Jesus Christ when people, especially the religious people, asked for signs. Sabi nila, anong tanda ang pwede mong gawin para bigyan mo kami ng patunay that you can do what you are doing and to give us evidence that you are really who you claim to be. Sabi mo, ikaw yung mula sa Diyos. Ikaw yung pinadala ng Ama. Can you perform a miracle so that we would believe you? On what authority do you do all of these things? At alam nyo mga kapatid, may dalawang instance akong naalala, dalawang instances na sinagot nyo po yung tanong na yon. Nang magkaibang paraan pero technically, iisa yung sagot. Sa templo ang sabi niya, nung tinanong ng mga tao, on what authority do you do this? Ang sagot niya, I will destroy this temple and rebuild it in 3 days. Naalala niyo po mga kapatid? Sinabi niya po yun, Doon nga nagsimulang mapikon, maasar sa kanya yung mga religious people because they said, hindi mo ba alam, ilang dekada binuo yung templo na yan, pagbalik ng mga tao sa pagkaka-captive ng Babylonians, hindi mo ba alam kung ilang taon ng pagsisikap, ng pag-iipon, at ng mga dugot pawis, yung nangyari bago mabuo yun. Parang ganun yung sinasabi po nila. Tama po? And another instance is when Jesus was asked for another miracle. Ito naman yung pangalawang naalala ko pong pangyayari. Pangalawang sagot ni Jesus nung hinihingian siya ng authority. Ang sabi niya, meron lamang akong isang himala na gagawin para patunayan yung kapangyarihan ko. The miracle of the prophet Jonah. The miracle of the prophet Jonah, and we know the story of the prophet Jonah. He was sent to Nineveh, but he escaped. Long story short, nilunok siya ng malaking isda, hindi po ng whale. Nilunok siya ng malaking isda, and miraculously, kung nag-aaral tayo ng siyensya, alam naman natin ang mga hayop, ang mga living organisms, ay may mga sistema ng panunaw. Sa loob ng ilang araw, nasa tiyan ka ng isda, imposibleng hindi ka natunaw. But miraculously, na para bang yung patay ay nabuhay, iniluwa ng isda si Jonah at nagawa niya yung kanyang mission. That was the miracle of Jonah. So sa madaling salita, ano yung dalawang sagot ng Panginoong Jesus? Sisirain ang templo at bubuuin sa loob ng 3 araw? Ipapakita ko sa inyo ang himala na kagaya ng himalang nangyari kay Jonah. Ano yung pinatutungkulan ng dalawang sagot na yon? The resurrection of Christ. Ibig sabihin, anong punto ko? Bakit po ako nagsimula sa ganong pananalita? It means the authority of our faith, yung kapangyarihan, yung pundasyon ng ating pananampalataya, yung legitimacy ng ating Savior, it's all dependent on what we are celebrating today. Sabi nga ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 15, kung hindi nabuhay si Kristo sa mga patay, our faith is in vain. Tayo na yung pinakakawawang tao sa mundo kung hindi totoong nabuhay si Kristo sa mga patay. But we know what happened. Nakita siya ng mga apostol, nagpakita siya sa kalagitnaan ng kanyang bayan, ng kanyang mga hinirang. Nagbilin siya at nakita siya ng kanyang mga hinirang na dinadala pabalik sa langit. At sinabi ng anghel, anong tinitingnan ninyo? Si Jesus na nakita ninyong umaangat, makikita nyo din siyang babalik muli. Mga kapatid, we are going to talk about one of the most, if not the most important doctrine of our biblical Christian faith. This is our foundation.
This is the foundation of who I am in Christ, who you are in Christ, who we are in Christ. Sasamahan niyo po ako. Pag-aralan natin ang salita ng Diyos. But before that, would you join me in a short prayer? Father, we are asking that in our midst, your presence would be here. Na sa aming kalagitnaan, yung presensya nyo ay mangungusap sa amin sa pamamagitan ng inyong mga salita. Heal our hearts, restore our faith. Kung may mga kagaya ko na itong buong linggong nagdaan, dumaan sa mga discouragement, panghihina. May ilan sa amin, bumagsak kami sa mga pagkakamali. Ama, ang inyong salita ang magpalakas sa amin. Ipaalala niyo sa amin yung dakilang katotohanan ng pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesus. Na ang dalangin ko po sa pag-aaral namin ito, sa pangunguna ninyo, Banal na Espiritu, hindi manatiling aral o hindi manatiling kaalaman lamang ito sa amin. Ang dalangin ko, ang dalangin namin, mayakap namin yung katotohanan ito. Lumalim ang aming pagkaunawa at pagmamahal sa katotohanan ito. Nang sa gayon kami ay lalong tumatag. Mangusap kayo sa inyong iglesia. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pag-usapan natin ngayong umaga, mga kapatid, yung mga accomplishments ng resurrection ni Jesus Christ. And as early as now, I would like to somehow apologize because this is not your traditional resurrection sermon na pag-uusapan natin yung mismong kwento. Because I assume we all know the story. Alam natin na nung ikatlong araw, that Sunday morning, Jesus rose from the dead. We know that. So, this morning, I would like to talk about the accomplishments of that very simple Sunday morning. It seems to be a simple Sunday morning, but let's talk about the weight. Pag-usapan natin yung bigat, pag-usapan natin yung totoong tagumpay ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Alright, church? So, let us begin. Ang ating pong teksto ay nasa Roma, Kapitulo 1, talatang 3 hanggang 6. Binasa na rin po natin ito kanina, but let me read it again in English. Sabi po dito, the gospel daw ay, sabi sa verse 3, concerning His Son, who was descended from David according to the flesh, and was declared to be the Son of God in power, according to the Spirit of holiness by His resurrection from the dead. Jesus Christ our Lord, through whom we have received grace and apostleship to bring about the obedience of faith for the sake of His name among all the nations, including you who are called to belong to Jesus Christ. Now, simulan natin mga kapatid. The first accomplishment of the resurrection of Christ is the revelation of God's reign over His enemies. Ngayon, pwede tayong mapaisip, mga kapatid, sa tingin ko po ay alam natin ito. Isa sa mga pangunahing propesiya o hula, isa sa pangunahing inaasahan ng bayan ng Diyos mula pa sa Old Testament hanggang sa New Testament, at naniniwala ako, pag-asa din po natin ngayon, yung katotohanan na balang araw, magtatagumpay ang Panginoong Hesus sa lahat ng kanyang mga kaaway. Pababagsakin ng Panginoong Hesus lahat ng uri ng kasamaan, lahat ng uri ng korupsyon, lahat ng uri ng katiwalian, lahat ng uri ng kahinaan, maging yung ating mga kasalanan na nananatili, bagamat bayad na, subalit patuloy nating pinaglalabanan, yung kamatayan na hanggang ngayon ay hindi pa natin lubos na napagtatagumpayan. Dahil kung hindi pa po darating ang Panginoong Hesus, tayong lahat po ay mamamatay. Payag po ba tayo doon? Kahit naman po hindi tayo pumayag. Talaga naman pong dadating ang kamatayan sa atin. Tama po ba? Ngayon, ito po ang pinupunto ko.
Ang ating pag-asa, ang pag-asa ng mga tao mula pa sa Old Testament hanggang sa New Testament is that someday, God would establish His kingdom and He would defeat all of His enemies. And now, we might be wondering, bro, anong kinalaman, anong koneksyon ng pagtatagumpay ng Panginoong Hesus sa kanyang mga kaaway sa katotohanan siya ay muling nabuhay sa mga patay? Let's see. Nakita po natin yan dito sa bahagi nito ng teksto, no? Sa Romans chapter 1 verse 3, ito pong bahaging nakapula na lamang ang babasahin ko. Jesus was declared to be the Son of God in power according to the Spirit of holiness by His resurrection from the dead. Jesus Christ our Lord. So dito sa teksto natin, malinaw yung koneksyon. Yung kanyang muling pagkabuhay ay pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. It is a display of His power. Ito din po ay pagpapakita ng kanyang holiness. Ito din po ay pagpapakita, pagde-demonstrate na hindi lamang siya self-proclaimed, but He was indeed the Son of God. Amen? The resurrection of Christ validated all of the scriptural claim towards the Messiah. Lahat ng sinabi ng kasulatan tungkol sa kapangyarihan, karapatan, at tagumpay ng Messiah ay nabigyang patunay nung tinalo niya ang kamatayan. But I want us to see this further. Mga kapatid, si Apostol Pablo, isang apostol ng Panginoong Diyos, alam niyo po, isang nakakamanghang bagay sa kanya. Kahit siya ay may kakayanang makarinig ng diretso mula sa Diyos dahil siya ay inspired author. Amen? Naniniwala po tayo doon. Pero ito po ang gusto ko ding linawin, naniniwala din tayo na ngayon, wala na po sa atin dito sa modern church na may ganong kakayanang makarinig ng direkta sa Diyos. Dahil tayo'y nakakarinig ng salita ng Diyos, ng tinig ng Diyos mula sa Kanyang nasusulat na salita. Amen? Hindi na po tayo magtatalo doon. I know we have been established on that clear and biblical doctrine. However, ang nakakatuwa kay Apostol Pablo, naririnig na niya ang tinig ng banal na Espiritu, but he is very scripture dependent. Sa maraming pagsusulat niya, lagi niya pa rin sinasabi, ayon sa nasusulat, ayon sa kasulatan, sapagkat sinasabi sa kasulatan. Amen? Nakikita po natin yun sa kanyang mga letters. Now, with that being said, I believe one of the verse that came into his mind when he is writing this is Psalm 110. Alam niyo po ba yung awit, kapitulo 110? Basahin po natin. Isa sa pinakamahalagang propesiya tungkol sa Panginoong Hesus. Let's read. Sabi po sa Psalm 110, ang babasahin natin yung verse 1, tapos lalakdaw po tayo sa verse 4. Kinumpile ko na po dito sa ating PowerPoint presentation para hindi na po tayo mahirapan. Let me read verse 1. Ito yung propesiya na gamit kahit ng mga New Testament writers. Let me read. The Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. That is a prophecy concerning the future total reign of Christ. Amen? Ito yung propesiya na tumutugma doon sa sinasabi sa Filipos na sa pangalan, na sa paanan ni Kristo, ang lahat ng tuhod ay luluhod. Na ang lahat ng labi ay magsasabi na si Kristo Jesus ay Diyos. Amen? Naniniwala po ba tayo doon? Naniniwala tayo doon sa paghahari na yun ni Kristo. Pero tingnan nyo po kung paanong yung verse 4 ay nagbigay sa atin ng dahilan kung paano niya magagawa yung ganong klase ng paghahari. How would He do that? What kind of power would give to the Lord na nakaupo dun sa luklukan? By the way, di ba nakakamangha yung verse? It was written
hundreds of years before the coming of the Messiah, and yet sabi nung author, they believe it was David who penned this. Sabi nung author, sabi ni David, "The Lord Adonai says to my Adonai, sit at my right hand." Hindi po siya naniniwala sa dalawang Diyos, naniniwala siya sa isang Diyos na nag-i-exist sa tatlong persona. Ano po, kagaya ng ating pananampalataya. Amen? Now, ang sinasabi niya dito, tatanungin ko po kayo, church, sino po yung tinutukoy dito na Lord, na iluluklok ni Lord dun sa trono? At papayukuin yung mga kaaway sa kanyang paanan. Sinong Lord po yun? Si Jesus Christ, our Lord. Amen? Paano niya magagawa yon? Look at verse 4. "The Lord has sworn and will not change His mind. You are a priest forever after the order of Melchizedek." Bakit kamo? Bakit may lakas ang loob ang Panginoong Diyos na ibigay yung paghahari sa Panginoong Jesus? Dahil siya ay nabubuhay magpakailanman. Ang kanyang pagkapari, ang kanyang otoridad, kagaya ng kay Melchizedek, ay hindi ibinigay ng tao. Hindi po umattend ng ordination si Jesus para ma-ordain siya bilang makapangyarihang anak ng Diyos. Sa kanyang muling pagkabuhay, at dahil hindi na siya kahit kailanman mamamatay, He was ordained. He was testified to be the authoritative Son of God in power. Amen. That's our Lord. Yun po ang Panginoon natin. That's the one we worship. Jesus Christ, our Lord. Let's continue. Sige pa, laliman pa natin, namnamin pa natin yung unang accomplishment ng Panginoong Jesus sa kanyang muling pagkabuhay. Tingnan niyo po, sabi dito, 1 Corinthians chapter 15 verse 20 to 26, sabi dito, "But in fact, Christ has been raised from the dead." Bakit mga kapatid, may false teachers nung panahon nila Pablo sa Corinth na nagsasabing wala daw resurrection from the dead. Ang sabi ni Pablo, "But in fact, Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. For as by a man came death, by a man has come also the resurrection of the dead. For as in Adam all die," dahil kay Adan at sa kanyang kasalanan, lahat tayo ay nagkaroon ng kamatayan, "so also in Christ shall all," of course, yung all na sinasabi doon, all who believe, "shall all be made alive. But each in his own order." Pero ano daw, meron daw order na sinusunod ng Diyos, kaya wag daw tayong maiinip. Una daw, but each in his own order, Christ, the first fruits, then, at His coming, those who belong to Christ. We would inherit the same resurrection body that Christ has in His resurrection. Amen? That's our hope. But that's another topic, so let's just continue on the verse. "Then comes the end." Pag daw binigyan na tayo ni Kristo ng mga bagong katawan na wala ng kabulukan at wala ng kamatayan, kagaya ng katawan niya, ito daw mangyayari, then comes the end. When He delivers the kingdom to God, the Father, after destroying every rule and every authority and power. Ano daw gagawin ng Panginoong Hesukristo, mga kapatid? Dahil siya'y muling nabuhay, what would the resurrected King would do when He comes again? He would destroy all, sabi po dito, every rule and authority and power. Naranasan nyo na po bang ma-oppress dahil sa mga taong may kapangyarihan? Siguro, hindi ko na nga dapat tinatanong yan. Sa isang bansa na ang kapangyarihan ay talagang lagi na lang tinitripping. Lagi na lang naaabuso ang kapangyarihan. O marahil, baka naman may pagkakataon tayo mismo yung umaabuso sa kapangyarihan. Ito yung babala at isang matamis na paalala sa atin. Lahat ng kapangyarihan, lahat ng bundok na nagmamataas, ilalapag at papatagin ng Diyos sa kanyang muling pagbabalik.
Every man that we fear, every organization, alam niyo po yung sinasabi dun sa kanta kanina, lahat ng pakana ng laman, lahat ng pakana ng dyablo, at lahat ng kapangyarihan na meron dito sa daigdig na ito, ay hindi tayo mahihiwalay sa pag-ibig ni Kristo. Why? Because He would go down, He would come back, babalik siya, He would return to finish all injustices. Naranasan nyo na rin bang sumama ang loob dahil may mga kriminal, dahil may mga taong gumawa ng injustice na hindi naman naparusahan? Naranasan nyo na bang mapakamot sa ulo dahil merong leader ng relihiyon na nanamantala ng kanyang mga member tapos kakandidato pang senador? At ang laki pa ng picture dun sa may building ng Avon sa crossing. Napakamot na ba kayo sa ulo nyo sa ganung mga pangyayari? Bakit sa Pilipinas ang mga kriminal pwede pang kumandidato at nananalo? Now, let's not make this message political, but here's my point. Lahat ng dismaya, lahat ng pagkatakot natin, pagdating ng Panginoong Jesus, papawiin na. And for the very first time, we would experience perfect governance. Righteous governance. Blameless, perfect na pamumuno. Amen? That's our Jesus. That's our Lord. At tingnan niyo yung verse 26. The last enemy to be destroyed is death. Pagkatapos niyang talunin lahat ng nagmamataas laban sa kapangyarihan ng Mesaya, ang huli niyang tatalunin ay yung kamatayan. Naaminin natin sa hindi kung minsan ay tumatakot pa rin sa atin. Naalala ko tuloy yung isang talata, sabi sa Hebrews chapter 2, verse 14 to 15. That's one of the purpose of the death and the resurrection of Jesus Christ. Tingnan niyo po ito. Since therefore the children share in the flesh and blood, He Himself likewise partook of the same things, that through death, sa kamatayan, and of course we would assert, hindi lang siya basta namatay, yung death na yon ay nauwi din sa resurrection, through that gospel act of Christ, through death, He might destroy the one who has the power of death, that is the devil, and deliver all those who through fear of death were subject to lifelong slavery. Hindi ko makakalimutan yung komentaryo ng isang Batikan na pastor dito sa talatang ito. Sabi niya, kung tutuusin, isa sa pinakamalaking bagay na nagpapasya sa sistema ng pamumuhay nating mga tao, hindi natin to namamalayan, ay yung takot natin sa kamatayan. Bakit ang tao ay patuloy na dumidiskubre ng mga libangan? Bakit ang mga tao na nung sinaunang panahon naman ay hindi natin tinuturing na necessity ang maaliw? Pero ngayon, para bang ipinaglalaban natin itong karapatan? Na para bang pag tayo nasiraan ng cellphone, nakakatampo naman si Lord. Lord, walang internet, ano ba namang klaseng buhay ito? Tampong-tampo tayo pag wala tayong mapanood at wala tayong mapag-aliwan. Sabi ng isang commentator, that's because unconsciously, we fear the reality that life would come to an end sooner or later. Aminin man natin o hindi, may mga tao man dito na kagaya ng iba na sinasabi, mamatay, hindi ako takot dyan. Mga kapatid, we fear death. Pero mga kapatid, dahil sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus, tinalo niya yung pinakamalaking bully sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ano ba yung pinakamalaking bully? Di po yung kamatayan, nakasama nung kaibigan niyang bully, yung kasalanan. Kasi kaya may kamatayan, may kasalanan. At binubuli tayo ng dalawang yon. To the point na kahit anong yaman natin, kahit anong talino natin, kahit anong ganda ng itsura natin,
Para bang mga bully na nag-iintay sa labas ng classroom, yung dalawang yon, at sinasabi sa atin na kahit anong ma-achieve mo sa buhay, dadaan ka din sa akin. Pero mga kapatid, tayo po ay pinalaya na sa pambubuli at sa kapangyarihan ng kamatayan dahil yung ating Panginoon ay nagtagumpay na sa kamatayan. Amen? Ang dami niyang pinagtagumpayan, ano? Pagtatagumpayan niya yung mga bansa, pagtatagumpayan niya lahat ng kasamaan, lahat ng pamiminuno ay mapapailalim sa Kanya at sa Diyos Ama, at higit sa lahat, pagtatagumpayan niya yung huli nating kaaway, yung ating mga kamatayan. Napakadakila ng ating Panginoong Jesus. That's the first accomplishment of Christ on the cross. So let's see this. Gusto ko pong iwan sa atin ito. The resurrection is not just another great historical event. Kaya naman, kung totoo lahat ng pinagsasabi ko nitong nagdaang mga minuto, ito pong sasabihin ko. Kung totoo yon, hindi lamang pala isang basta historical event ang resurrection. Pakiusap mga kapatid. Alam nyo, minsan, yun pa nga yung minsan na nagiging disadvantage that the world somehow remember the resurrection of Christ yearly. Dahil sa sobrang taon-taon naman natin siyang naaalala, minsan bumababa na yung pagtingin natin sa muling pagkabuhay ni Kristo. Na para bang isa na lang din itong kwento sa kasaysayan, parang yung pagkabaril kay Jose Rizal. Parang yung pagkakatatag ng kalayaan ng Pilipinas. Mga kapatid, this is not just another amazing historical event. The resurrection is actually the evidence. Ito yung sinasabi ko po kanina, ebidensya na ang Diyos natin ay hindi lang basta bahagi ng kasaysayan, siya ang may hawak ng kasaysayan. History of humanity is God's history. At alam niyo mga kapatid, salamat sa Diyos. Sa kasaysayan na inaakda ng Diyos, una sa lahat si Kristo ang bida. Pangalawa, ibibida niya din ang kanyang babaeng mapapangasawa, ang iglesia. Kaya mga kapatid, gaano man tayong kaliit ngayon sa kasaysayan, hindi man masusulat sa mga aklat ng tao yung ating pangalan, ang ating mga ginagawa ay hindi mawawala ng kabuluhan. Bakit? Ang ating Panginoon ay nabuhay muli, siya ay naghahari ngayon at babalikan niya tayo at maghahari tayong kasama niya. Amen. Pangalawa, mga kapatid, the second accomplishment of the resurrection of Christ is the redemption of the church. Sabi po dun sa Romans chapter 1 verse 5 na binasa natin, again, I would just be reading the highlighted part. Sabi po dito, through whom, sa papamagitan daw ni Jesus Christ, through the resurrected King, through whom we have received grace and apostleship to bring about the obedience of faith. Dahil daw sa Panginoong Jesus, nagkaroon ng biyaya sila Apostol Pablo at yung mga apostol. Ano bang trabaho ng mga apostol, mga kapatid? Sila ay hamak na tagapagdala lamang ng mensahe, mga saksi sa muling pagkabuhay at ebanghelyo ni Kristo. Okay, so ganito, muling nabuhay si Kristo. Nung siya ay muling nabuhay, alam natin, He ascended. Right? He ascended to the right hand of God and He's not passive. Sabi ng Romans chapter 8, hindi po tatamad-tamad doon ng Panginoon. May ilang Kristiyano akong narinig, kung mapagmahal ang Panginoon, bakit pa siya umakyat? Ano yung pinapanood niya tayo doon? Mga kapatid, Romans chapter 8, sabi doon, He is interceding for us. Nananalangin ng Panginoong Jesus sa atin. And I have a good news for you. Christ never sleeps. So kung manalangin siya sa atin, hindi siya inaantok. Now, going back to my point, mga kapatid, nung si Kristo po ay umakyat, hindi niya pinabayaan ang church. He gave the church the gift of apostleship. Pumili siya ng ilang mga lalaki na pinagkatiwalaan niya ng kanyang mensahe
ng kanyang kapangyarihan, pinagkatiwalaan niya ng misyon. At mga kapatid, ano yung misyon na yon? Sabi po dito, to bring about the obedience of faith. Para dalhin daw sa mga tao, ituro sa tao yung pagsunod sa pananampalataya. Amen? Nakikita niyo po yung kwento. Nabuhay muli ang Panginoong Yesus, umakyat siya sa langit. Hindi niya tayo pinabayaan, binigay niya yung mga original na apostol at naging isang grupo ng mga apostol. Wala na pong ibang klase ng mga apostol. Binigay niya yung mga apostol na yon para isulat, ipangaral noon sa iglesia at isulat hanggang ngayon para sa atin yung tunay na mensahe ng Panginoon. Yung ebanghelyo, yung kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Tama po mga kapatid? Nakarating hanggang ngayon sa atin. Amen? Naniwala tayo individually. Tama po? Pero hindi tayo nanatiling individual. Nung naniwala tayo sa panawagan nung ebanghelyo, panawagan ng pananampalataya, tinawag tayong mga mananampalataya, at ang isang mananampalataya ay sumasama sa kanyang mga kapwa mananampalataya, at yung pagsasama na yon ay tinatawag na ekklesia sa Griego, iglesia sa malalim na Tagalog. Siguro parang tinatawag nating simbahan. Pero actually, yung lugar yung simbahan. The church. Amen? Taas nga po yung kamay dito ng bahagi sa katawan ni Kristo. Lahat po tayo dahil sa Panginoon. Now, ito po yung pinupunto ko. Dahil sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus, na sigurado at nabigyang linaw yung kaligtasan ng iglesia. Now, pag-aralan po natin yan. Tingnan nyo po, balik po tayo doon sa sinasabi ko kanina sa 1 Corinthians 15:16-19. Sabi po dito, for if the dead are not raised, not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, your faith is futile, and you are still in your sins. Then, those also who have fallen asleep in Christ have perished. If in Christ we have hope in this life only, we are of all people most to be pitied. Pakinggan niyo po ako mga kapatid. Ang sinasabi niya po dito ay hypothetical reality. Baka po sabihin niyo, ay, kanina, ang pinreach ni Brother John David, ni Pastor John David, ay hindi daw nabuhay si Kristo sa mga patay. Hindi po. Ang sinasabi dito ni Pablo, kumbaga sinasalungat niya yung maling aral na hindi daw mabubuhay ang mga patay. Ang sabi niya, kung hindi mabubuhay ang mga patay, edi ibig sabihin, hindi din nabuhay si Kristo sa mga patay. At, kung hindi nabuhay si Kristo sa mga patay, kung hindi siya nabuhay, kung hindi siya muling nabuhay, edi wala palang kwenta ang pananampalataya niyo. Walang epekto. Kasi nanampalataya kayo sa isang tagapagligtas na namatay nga para sa inyo, pero hindi naman nabuhay. Alam niyo mga kapatid, ang tawag po sa ganon, bayani lang. Kapag ang isang tao namatay para sa ikabubuti ng marami, at hanggang dun na lang siya, bayani yan. Pero kapag ang isang tao namatay para sa kapakanan ng marami, at muli niyang nabuhay yung sarili niya mula sa mga patay, at hindi na siya namatay magpakailanman, ang tawag doon, hindi na bayani, tagapagligtas. Ang tawag doon, hindi na lang iniidolo. Ang tawag doon, Panginoon. And that is Jesus Christ. Amen? Sabi niya, kung hindi nabuhay si Kristo, di nasa mga kasalanan niyo pa kayo. Kasi kung hindi nabuhay si Jesus doon sa kanyang pagkamatay, isa lang ibig sabihin nun, He failed to satisfy the righteous requirements of God the Father. Nag-alay siya ng buhay niya sa krus, hindi niya namalayan, may kasalanan pala siya, onte. Kaya nung namatay siya, hindi naging successful yung sacrifice. Kaya naman nung hindi naging successful yung sacrifice, hindi siya muling nabuhay. Pero alam natin hindi ganun ang nangyari. We know that the sacrifice was so perfect. The lamb that was offered was so righteous. He was so successful
to the point na sabi nga ni Spurgeon, hindi siya kinayang lunukin ng kamatayan ng matagal. Isinuka siya ng kamatayan dahil sa sobrang tagumpay at sa sobrang kapangyarihan niya. Hindi siya kinayang pigilan ng kamatayan. Amen? And because of that, our salvation was perfectly purchased. Baliktarin lang natin yung sinabi dito. Dahil si Kristo ay nabuhay sa mga patay, ang ating pananampalataya ay hindi sayang. Tayo ay inalis na sa ating mga kasalanan. Dahil nabuhay si Kristo sa mga patay, yung mga namatay na nananampalataya kay Kristo ay hindi talagang lubusang nawala. Sila ay buhay kasama ng Panginoon. Dahil nabuhay muli si Kristo, ang ating pag-asa sa buhay na ito, ang pinakadakilang pag-asa na pwedeng makamit ng isang tao. Amen? Binaliktad ko lang po yung 1 Corinthians chapter 15, verse 16 to 19. Dahil ang ating Panginoong Jesus ay buhay, our salvation was purchased perfectly. Amen? Hindi lang yan mga kapatid. Kahit yung pagpapatuloy ng iglesia na paglaban sa kasalanan ay binayaran ng kanyang muling pagkabuhay. Sabi sa Romans chapter 6 verse 8 to 11, "Now if we have died with Christ, we believe that we will also live with Him. We know that Christ, being raised from the dead, will never die again." Amen? Hindi na daw mamamatay muli si Kristo. Death no longer has dominion over Him. For the death He died to sin once for all. But the life He lives to God. Yun yung nangyari kay Christ, amen? Pero tingnan niyo po mga kapatid, meron pong napakagandang epekto yun sa ating buhay. So, you also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus. Hindi lang binayaran yung kasalanan natin nung muling pagkabuhay niya dahil sa muling pagkabuhay niya. Hindi ka lang binigyan ni Lord ng bagong simula. Binigyan ka niya ng bagong buhay sa pagpapatuloy. Yung buhay na nagpapatuloy, mga kapatid. Hindi niya tayo binigyan ng puhunan na buhay, tapos tayo na yung bahala sa sarili nating lakas na ipamuhay yon. Yung buhay na ipapamuhay natin ngayon, dahil tayo ay na kay Kristo na, ay nagmumula sa makapangyarihang pagkilos ng buhay ni Kristo sa atin. The life we live by faith in the Son of God who loved us and died for us. Amen, mga kapatid. Naunawaan niyo po yun. Yung muling pagkabuhay ni Kristo, ganun yung nabiling kaligtasan para sa atin. Sa Ephesians chapter 4 verse 7 to 12, now because of time constraint, I would no longer read the whole verse, but this is the simple point. Ito po yung point ng Ephesians 4 verse 7 to 12. Because of the resurrection of Jesus, not only that He purchased our salvation, not only that He purchased the power for sanctification, but He has also purchased the giftedness of the church. Pakisabi nga po sa inyong mga katabi, kapatid, gifted ka. Isa pa po, kapatid, may kaloob ka mula sa Diyos. Marahil yan ay kaloob ng pagpapalakas ng loob. Marahil po yan ay kaloob ng pagtulong, pag-agapay sa iglesia. Marahil ay kaloob ng pagtuturo, pangangaral ng ebanghelyo sa mga kaibigan natin, o ano pa mang kaloob na hindi na natin maiisa-isa ngayon. Ang pinupunto po, dahil pa rin sa muling pagkabuhay ni Kristo, merong Holy Spirit empowered na kaloob ang iglesia, so we would not work on our own power. Biruin nyo, sinagot na lahat ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus yung kailangan ng iglesia. Yung pagpapatawad, yung kalinisan ng iglesia, amen. Sinagot ng muling pagkabuhay. Yung pagpapatuloy ng iglesia sa paglaban sa kasalanan, yung kapangyarihang kailangan natin para makabangon pag bumagsak tayo sa kasalanan,
Amen. Sinagot pa rin ang muling pagkabuhay ni Kristo. At yung kapangyarihan upang paglingkuran ang isa't isa para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Amen. Sagot pa rin ng muling pagkabuhay ni Kristo. The redemption of the church was fully paid for because of the resurrection of Jesus Christ. Sabi po dito, the resurrection is not just a heart-moving story of hope. Okay naman, talaga namang nakakaantig ng puso ang muling pagkabuhay ni Jesus. Amen? Nakakaiyak pa nga kung minsan, kung maaalala natin na yung ating tagapagligtas ay dumanas ng hirap pero muling nabuhay. Naaantig tayo. Pero mga kapatid, ang muling pagkabuhay ni Kristo ay ginawa niya hindi para lang tayo ay mapasabi ng, oh, hindi lang siya muling nabuhay para antigin tayo mga kapatid. Nabuhay siyang muli para maging pundasyon ng pag-asa ng iglesia. Sa pakikipaglaban natin sa kasalanan, sa pakikipaglaban natin sa ating mga pangit na nakaraan, sa pakikipaglaban natin sa takot kung magpapatuloy ba ang gawain sa kinabukasan, mga kapatid, sinagot na lahat ng pagkabuhay ni Kristo, yung lahat ng pangangailangan ng pagkatubos ng iglesia niya. Purihin ng Panginoong Jesus. And now we go to our last accomplishment. Although there are thousands more, pero ito lang yung nasa teksto natin. At ito lang siguro yung kaya ng oras natin. The last one, the last accomplishment of Jesus upon rising up from the dead is the global triumph of His church. Ang pangkalahatan, ang pangbuong mundo na pagtatagumpay ng iglesia. Hindi niya lang sinigurado ang ating katubusan bilang iglesia. Sinigurado niya din yung ating global na pagtatagumpay. Tingnan natin. Sabi dun sa huling bahagi ng ating talata, for the sake of His name, among all the nations, including you who are called to belong to Jesus Christ. Bakit daw ipinapangaral yung Ebanghelyo? Bakit daw ipinapangaral yung kapangyarihan ng Kristo na nabuhay muli? Para daw sa katanyagan ng kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa. Mga kapatid, sige nga po sabihin nga natin, lahat ng mga bansa. Amen. Including you. Kasama daw yung mga taga-Roma, and we can say including us, who are called to belong to Jesus Christ. Kasama daw tayo sa global triumph na yon. Now, let's see that from the scriptures. Ito naaaliw ako dito, mga kapatid. Mahaba-haba din to, pero hindi na natin babasahin. Pakilista na lang dyan sa inyong mga notes or basahin nyo na lang sa inyong mga tahanan dahil mahaba-haba ito sa Book of Acts. Naalala nyo, mga kapatid, yung sinubok ni Gamaliel, yung reliability ng iglesia. Makikita po natin yan, mga kapatid, sa Acts chapter 5, 34 to 39. Ganito po, mga kapatid, ano? Sige, babasahin ko na lang ng mabilis yung ilang bahagi, pero bigay ko muna yung background. Ganito, ito yung panahon na ang church ay batang-bata pa. Kakababa lamang ng Espiritu Santo at naging kontrobersyal yung unang iglesia sa Jerusalem. Tama po? Aba, napakatindi ba naman ang ginawa ng Panginoon? May mga pinagaling. At yung pangangaral nila Apostol Pedro ay humakot ng libu-libong tao dahil nasa kanila yung kapangyarihan ng Panginoon. Siyempre, kung nainggit sila kay Jesus, naalala nyo last Sunday, pinag-aralan natin na inggit yung mga tao sa pagpasok ni Jesus dun nung sinisigawan siya ng Hosanna. Siyempre, kung nainggit sa Panginoon, di nainggit din dun sa mga disciple. Dahil kinikilala ng mga tao yung mensahe nila at sabi nila, ito, mga mensahero nga ng Diyos. Sumampalataya sila, lumalaki yung Christian church. Actually, hindi pa po Christian ang tawag sa mga believers noon. Naintindihan po natin? Okay, sige, lumalaki yung church. Ganito. Yung mga naiinggit na religious leader, they were badly persecuting the church. Inuusig nila yung iglesia.
Lahat na ginawa nila, pinakulong, pinagbantaan, nilatigo sila, yung mga leaders, sila Pedro. Ngayon ganito, may isang matalinong tao mula doon sa mga manguusig, sa grupo ng mga bashers, na nagsalita ng medyo may sense. Ito yung sabi niya, si Gamaliel. Nagkataon na ito yung teacher ni Paul, ni Apostle Paul. May wisdom din naman talaga itong taong ito. Ito yung sabi niya. Ito yung payo niya dun sa mga bashers ni Jesus at nung church. Kasi gigil na yung mga bashers eh. Ayaw na lang nila ng basta pagbabash. Papatayin na nila eh. Huhulihin na nila. Mauuwi na sa karahasan. Ito yung payo niya. Sabi niya, and he said to them, "Men of Israel, take care what you are about to do with these men. For before these days, Theudas rose up." Bago daw nangyari yun, may isa daw lalaki nagngangalang Theudas na nagbuo din sa kanyang samahan, claiming to be somebody, and a number of men, about 400, joined him. He was skilled, and all who followed him were dispersed and came to nothing. Sabi niya, huwag niyong gawin yan, naalala niyo yung gantong grupo. Diba? Ang dami nila, akala mo naman ang tindi ng hype nila. Pero nung pinatay yung leader nila, anong nangyari sa kanila? Wala. Nabuwag. Nasira yung grupo nung namatay yung leader. Nagpatuloy siya. Sabi niya, after him, Judas the Galilean rose up in the days of the census and drew away some of the people after him. He too perished, namatay din daw yung leader na yon, and all who followed him were scattered. So, ito na yung test. So, in the present case, I tell you, keep away from these men and let them alone. For if this plan or this undertaking is of man, it will fail. But if it is of God, you will not be able to overthrow them. Sinubok pala yung unang iglesia, mga kapatid. Ito yung test. Ipinasok ni Gamaliel yung church sa isang test na hindi napasahan ng ibang grupo. Yung ibang grupo, ang tindi ng hype. Sige, bawiin natin ang bayang Israel. Hindi na tayo papasakop sa mga taga-Roma. May mga hype silang ganon. May mga pinuno sila, mga magagaling magsalita. Nakumbinsi yung mga tao. Pero anong nangyari doon sa mga magagaling na magsalitang yon? Namatay. They perished. They were killed. At nung namatay, anong nangyari sa grupo? The group died. Mga kapatid, gusto ko po kayong tanungin. Nung namatay ang Panginoong Jesus, at nung siya'y muling nabuhay at siya'y nasa langit, tatanungin ko po kayo, ang iglesia ba ay namatay? Ang pananampalataya ba natin ay naglaho? Hindi ba nakapagpatuloy ang gawain ng Panginoon? Natigil ba ang pag-usad ng kaharian ng Panginoon? Hindi po. Alam nyo yung kagandahan sa ating pananampalataya? Dahil buhay ang ating Panginoon, kahit umalis ang sinuman, kahit mamatay ang sinuman sa iglesia, magpapatuloy ang gawain ng Panginoon. Na-appreciate natin yung mga apostol. Na-appreciate natin yung naging contribution nila sa pananampalataya. Na-appreciate natin yung ating mga pastor, yung ating mga deacons, yung ating mga leaders. Amen? Hanggat maaari gusto natin kasama natin sila sa ating takbuhin ng pananampalataya. Pero ito ang katotohanan, hindi tayo sabay-sabay nawawala. May pagkakataon na nauuna kay Lord yung ating mga tagapanguna. May mga pagkakataon na yung ating mga kinikilalang tagapanguna ay bibigyan ng Panginoong Diyos ng ibang misyon sa buhay. May mga pagkakataon na, ito pa nga masaklap, may mga pagkakataon na yung mga tinitingala natin sa pananampalataya, bumabagsak din sa pananampalataya. Kilala niyo po si Steve Lawson, yung isang tanyag na mangangaral ng Ebanghelyo, na maraming napagpala at maraming napalakas sa kanyang mga pangangaral at pagtuturo. Hindi po natin siya pag-uusapan para siya ay alipustahin. Pero nakita naman natin, even the mighty men of God
Sometimes they fall. Amen? At paalala to sa akin. Kasi kami mga kapatid, ang amin pong lokal na iglesia, Glorious Grace, ay maliit din. At may mga pagkakataon, nauubusan kami ng manpower. May mga pagkakataon, si Pastor John David po ay taga-opening prayer na, taga-piano pa, taga-pangaral pa. Lahat na yun, mula umpisa hanggang dulo. May mga pagkakataon, kami lang ni Brother Lawrence. May mga pagkakataon, kami lang nung nanay ko, kami lang nung asawa ko. Talagang laging kinakapos sa manpower. At aaminin ko po sa inyo, may mga pagkakataong napanghihinaan po ako ng loob. Napapaisip ako, magtutuloy pa ba ang gawain ng Panginoon? Itong bagay na binasa natin at pinag-aaralan natin ngayong umaga ay isang masarap pero solidong sampal sa ating mga pagdududa. Na mga kapatid, sino man ang mawala, anumang kalalagayan ng gawain, ito'y magpapatuloy dahil hindi naman ako o si Pastor Josiah o si Kuya Lawrence o kung sino pa mang leader natin ang founder nito. Ang totoong ulo ng iglesia ay si Kristo at ang ating ulo ay hindi patay, siya'y buhay. Siya ang pangulo ng iglesia, kaya mga kapatid, naniniwala po tayo sa sinabi ng Panginoong Jesus that upon this rock I will build my church. And the gate of Hades would not prevail. Na itinatag ng Panginoon ang kanyang iglesia sa pundasyon ng sarili niyang kapangyarihan. Kaya naman mga kapatid, anumang mangyari, magpapatuloy ang gawain. Magpapatuloy ang misyon ng Panginoong Diyos. Humayo tayo, parang walang bunga. Gumawa tayo ng mga efforts, pero parang walang bunga, napufrustrate tayo. That's normal, we are humans. And yet, let us be reminded this morning that after all, and still, Jesus is the head of the church. Jesus is sovereign over the church. Alam niya yung nangyayari sa iglesia. Amen? And so mga kapatid, tingnan po natin yung huling slide. The resurrection did not just establish the church. It is the guarantee of her ultimate victory. Mga kapatid, yung pagkabuhay ng Panginoong Jesus, muli niyang pagkabuhay, ay hindi lang naging kaligtasan ng iglesia, kundi katiyakan ng ating lubos sa pagtatagumpay. Mga kapatid, ito po ay intentional na yung mensahe natin ngayong umaga sa resurrection ay ganitong paraan natin pinag-aralan. Nang sa gayon, talagang makita natin yung epekto nito sa ating mga buhay. Sa umagang ito, kung tayo ay may mga kahinaan, kung tayo ay may mga pag-aalinlangan, kung tayo may mga problema, personal or congregational, ipagkatiwala natin sa ating muling nabuhay na Panginoon. Huwag nating hayaan, muli, sasabihin ko to mga kapatid, huwag nating hayaan na ang muling pagkabuhay ni Kristo ay isang kaalaman lang na nasa ating ulo, na nasa ating utak. Hayaan natin mga kapatid, na ito yung magdikta ng ating pamumuhay. Dito natin kunin yung lakas sa pagharap natin sa anumang ministeryo na meron tayo sa buhay. Ikaw po ba ay isang nanay na nahihirapan sa inyong anak? Hugutin natin yung lakas sa katotohanang nabuhay muli ang Panginoon at may kasama tayo sa pagpapalaki ng ating mga anak. Tayo ba ay isang manggagawa sa iglesia, worker dito sa church, na napanghihinaan ng loob? Alalahanin natin mga kapatid na ang ating Panginoon ay kasama natin. Hindi lamang siya hypothetical na muling nabuhay. Talagang nabuhay siya at kasama natin siya. Ang sabi niya sa Matthew chapter 28, all authority in heaven has been given to me by my Father. Go, teach and preach the gospel of the kingdom, baptizing them in the name of the Father. Ano po yung pangako sa huli? And I will be with you until the end of age. At sasamahan kita, sasamahan ko kayo hanggang sa wakas ng panahon.
Ano man po yung ibinigay ng Diyos na pagkakatiwala sa atin. Ano mang mga ministeryo, ano man yung mga uncertain na haharapin natin sa kinabukasan, mga kapatid, hayaan natin na ang maging bukal ng ating pag-asa ay yung katotohanan, buhay ang ating Panginoong Hesus. Tayo po'y manalangin. Ama, maraming salamat po sa katotohanan na muli kayong nabuhay. And you have accomplished everything that we would ever need because of your resurrection. Hayaan niyo po, Panginoong Diyos, na ang aming mga puso ay mapaalalahanan nung napag-aralan naming mga mensahe na sinasabi din dun sa awit na aming kinanta kanina. That life is worth the living just because He lives. Na marahil meron kaming mga masalimuot na nakaraan, na marahil meron kaming mga mahirap na pinagdaraanan, marahil meron kaming mga kinabukasan na kinatatakutan, pero Panginoong Diyos, dahil alam naming hindi nyo kami iiwan, dahil alam naming buhay ang aming Panginoon, mapagtatagumpayan po namin ang lahat ng bagay. Hindi dahil sa aming lakas, hindi dahil sa aming talino, hindi dahil sa aming salapi at kakayanan, kundi dahil sa inyo na nagpapalakas sa amin. And together with the Apostle Paul, we can say with all confidence that we can do all things through Christ, the living Christ who strengthens us. Maraming salamat. Pagpalain niyo po ang inyong bayan. Pagpalain niyo po ang iglesyang ito, na anuman po yung kanilang pagdaraanan, anuman yung kanilang haharapin, kayo ang kanilang sandigan. Kayo ang kanilang pundasyon. Kayo ang aming pangunahing pastol. You are our chief shepherd. You are our God. Hindi niyo kami pababayaan. And we know, Lord God, hanggang sa muli niyong pagbabalik, until we see you face to face, the power of your resurrection would continue to work in our lives through your words, through our fellowship with one another, and through our communion with you in prayer. Maraming salamat. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ng aming Hari, muling nabuhay at matagumpay na Panginoon, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Maaari ba, mga kapatid, palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus.